Ang appeal ng US SEC sa Ripple lawsuit ay maaaring mag-delay sa desisyon ng hanggang taong 2026. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang US Securities and Exchange Commission or US SEC ay nag-file ng appeal laban sa final judgment ni Judge Analisa Torres sa Ripple lawsuit. Ang kaso na ito ay tumagal ng 4 na taon at may malaking epekto sa cryptocurrency industry, lalo na sa classification ng XRP at iba pang mga digital assets. Ngayon, kung babalikan po natin yung kaso, ay noong taong 2020 ang US SEC ay nag-file po ng lawsuit laban sa Ripple Labs Incorporated kung saan ay nag-aakusa na ang XRP ay isang unregistered na security. Ang pangunahing argumento ng US SEC ay ang Ripple ay nagbenta ng XRP bilang isang investment contract kung saan ay nangangailangan ng registration sa ilalim ng US securities law. Sa kabilang banda, ang Ripple ay nag-argue na ang XRP ay isang digital currency at hindi dapat ituring na security. Noong July 2023 ay naglabas po ng final judgment si Judge Analisa Torres na nagsasaad na ang XRP ay hindi isang security kapag ito ay ibinenta sa secondary market tulad ng mga exchanges. Gayunpaman, ang initial sales ng XRP sa institutional investors ay itinuturing na securities transactions. Ang desisyon na ito ay nagbigay ng mixed results para sa parehong partido. Ngunit ito ay itinuturing na isang malaking panalo para kay Ripple at sa buong crypto community. At ngayon, ayan, ito na po yung latest na kaganapan. Ang US SEC ay nag-file na po ng appeal sa desisyon ni Judge Torres. Ayon kay Attorney Fred Rispoli, ang proseso ng appeal ay maaring tumagal ng ilang taon. Ang Second Circuit Court of Appeals ay inaasahang magbibigay ng final decision sa kaso bago mag-January 2026. Ang US SEC ay malamang na mag-request ng extension para sa kanilang brief kung saan ay kasalukuyang ito po ay magaganap sa December 2, 2024 at maaring ma-move ito sa umpisa ng buwan ng January taong 2025 or next year. Yan, ano nga ba ang posibleng epekto nito? Ang appeal na ito ay may malaking implikasyon sa cryptocurrency market. Una, ang uncertainty na dulot ng ongoing legal battle ay maaari pong magdulot ng volatility sa presyo ni XRP at iba pang mga cryptocurrencies. Ang mga investors ay maaring mag-hesitate na mag-invest kay XRP dahil sa legal risk na involved. Pangalawa, ang desisyon ng Second Circuit Court of Appeals ay maaring mag-set ng precedent para sa future cases kaugnay ng digital assets. Kaya kung ang korte ay mag-rule at pumabor ito sa SEC, ito ay maaaring magbigay ng mas malaking regulatory power sa SEC sa mga industriya ng crypto. Sa kabilang banda, kung ang Ripple ang siyang manalo, ito ay maaaring magbigay ng mas malinaw na guidelines para sa classification ng mga digital assets. Ano naman ang naging reaksyon ng crypto community? Maraming mga key figures sa crypto space ang nagbigay ng kanilang opinyon sa appeal ng SEC. At yan, si Ginoong Stuart Alderoty, ang Chief Legal Officer ng Ripple, ay naglabas po ng kanyang pahayag ng kanyang disappointment. Ngunit sinabi niya na hindi ito nakakagulat. Ang mga legal experts na tulad ni Attorney Fred Rispoli ay nagbigay din ng kanilang insights sa posibleng developments ng kaso na ito. At ayan, sa kabuuan, ang masasabi ko po rito ay ang appeal ng SEC sa Ripple lawsuit ay isang significant development na dapat po nating bantayan. Yan, or lahat ng mga nasa crypto industry. Ang proseso ng appeal ay maaari pong magtagal ng ilang taon
na naman. At ang final decision ay maaring magkaroon ng malalim na epekto sa regulatory landscape ng cryptocurrencies. Habang naghihintay tayo ng final decision, mahalaga na maging updated sa mga developments sa kaso at sa mga posibleng implikasyon nito sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.